Terence "Bud" Crawford target ang pangatlong undisputed title. Siya ang isa sa pinakamagaling na boksidor sa kanyang henerasyon. Pag-usapan natin. Ngunit bago ang lahat, kung ngayon ka lang napadpad dito sa ating channel, please palike at subscribe at pasuporta naman dito sa ating channel. Current Unified Welterweight World Champion na Terence "Bud" Crawford versus WBE Super Welterweight World Champion na si Israel Madrimov. Dito sa kasalukuyang ranking, itong si Crawford yung may hawak ng WBC, WBA at WBO welterweight belt. Aakyat itong si Crawford dito sa Super Welterweight Division para sagupain ang may hawak ng WBE Super Welterweight title na si Israel Madrimov, na sa kasalukuyan ay may 10 wins, 7 KOs, isang undefeated na Uzbekistan. Matibay at malakas itong si Madrimov na kilalang kilala na heavy puncher din itong si Madrimov. Nakuha ni Madrimov ang nasabing vacant WBE Super Welterweight title last March 8 lang noong 2024 via 5th round technical knockout. Kumpiyansa itong 29 years old na Uzbekistan na kakayanin niya ang isang mas maliit na si Terence "Bud" Crawford. Abangan natin ang kanilang magiging laban ngayong darating na August 3 na. At pag nagtagumpay naman itong si Crawford dito sa kanyang pag-akyata ng divisyon, marami na siyang opsyon. Pwede siya dito sa option 1 na sasagupain niya itong si Bakram Murtazaliev para sa unification ng WBE at IBF Super Welterweight title. Itong si Murtazaliev ay may 22 wins, 16 KOs, isa ring undefeated na may hawak ng IBF at isang Russian, at kilalang kilala ito sa kasalukuyan na matibay at malakas din dito sa Super Welterweight Division at hawak ng kilalang promoter na si Igis Klimas na may hawak kay Lomachenko at Alexander Usyk, at pwede rin labanan ni Crawford pag nagtagumpay siya sa pag-akyat ng division itong current Unified WBC at WBO Super Welterweight Champion na si Sebastian Fundora. Pero sa kasalukuyan is mas interesado itong kampo ni Fundora na labanan itong si Errol Spence Jr. kasi ayon sa kampo ni Fundora is mas malaki yung kanilang kikitain sa bakbakan ni Spence versus Fundora kontra sa labanan kay Terence "Bud" Crawford. Ayon kay Lulu Bob is isa sa mga dahilan na binitawan ni Bob Arum itong si Terence "Bud" Crawford kasi talagang mahina daw itong si Crawford sa kitaan. Marami daw ang disinterested kapag itong si Crawford ang lumalaban. Pero pag nagtagumpay naman itong si Spence kontra kay Fundora, magiging rematch ni Crawford versus Spence dito sa Super Welterweight Division. Ito ay makikita din natin na mas easy fight na lang dito kay Crawford kung isang Errol Spence ang kanyang makakalaban na kung saan nagawa na niyang baklasin sa kanilang unang sagupaan. Kung matatandaan din natin, unang naging undisputed itong si Terence "Bud" Crawford sa Super Lightweight Division last August 19, 2017. Kuha ni Crawford ang kanyang undisputed title via third round knockout at naging undisputed siya ulit sa welterweight division last July 29, 2023 na kung saan pinasuko niya itong si Spence via 9th round technical knockout. Sa kasalukuyan, itong si Crawford ay may 40 wins, 31 KOs, isang undefeated. At ngayon tanging itong si Terence Crawford na isang Amerikano at itong si Naoya Inoue na isang Japanese at Alexander Usyk na isang Ukrainian ang naitala sa boxing history ng mga lalaking boksidor na naging undisputed sa dalawang magkaibang weight class. Pero isang napaka-impresibong record na naman kapag nagawa ni Crawford na maging undisputed ulit dito sa Super Welterweight Division. Samantalang itong si Naoya Inoue naman is naging undisputed dito sa Bantamweight Division last December 13, 2022 at naging undisputed siya ulit sa Super Bantamweight Division last December 26, 2023. At itong si Alexander Usyk ay naging undisputed dito sa Cruiserweight Division last July 21, 2018. Samantalang naging undisputed siya ulit last May 18, 2024 lang dito sa Heavyweight Division. Ganong katibay itong tatlong ito at idagdag pa natin na kapwa mga undefeated. Abangan natin ang kanilang magiging laban. Hanggang dito lang muna tayo sa ating update. Sa di pa nakapag-like at subscribe sa ating channel, please pasuporta naman. Hanggang sa muli, maraming salamat po.